Alright guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, kasama natin ang ating mga bisita dito sa ating bagong project sa Sariaya. Ayun, gawa lang tayo ng vlog ulit ngayong araw na to guys, partners, para sa ating bagong project dito sa Sariaya, Quezon. Kaya ayun, samahan niyo po ako ngayon dito sa ating tour sa project natin nga. At bago natin i-start na to, magpakilala muna tayo. Ako nga po pala si Paul. At welcome kayo sa vlog ng Malulupet. Ayan, ngayon guys, puntahan na natin. At ito yung project natin. Ayan. Ayun, hindi kita, pero puntahan na natin. Let's go. Alright guys, pasukin na natin itong ating project dito sa Sariaya. Dito po yung 2-story residential building na bagong project natin na pinagkatiwala sa atin. Ayan, let's go. Pasukin na natin. Ayan, dito po, ito na yung pinaka-frontage nya. Ito na yung pinaka-harapan ng bahay. Ganyan kalawak yung pinaka-frontage nya. Ito po yung pinaka-garahe ni client. Tapos may pinaka-space pa po dito sa gilid para sa landscaping. At saka po dito sa likod. Sa harap, ganoon din. Nag-setback din po tayo sa harap. Dito sa part po na to, meron pa po silang space dito. So, papunta ng gilid. Ang main door po natin ay nandito sa gilid. Hindi po yan. Then, dito po, ang lote pa po ni client, halos nandito pa siya. Yan, dyan po sa may mixer. Hanggang dyan po. Ito po kasi ay right of way. Yan, kung mapapansin nyo, yan, nandun yung kotse. Yan, hanggang diretso po dyan, right of way yan, ng mga may bahay dito. Ito, yan, yan yung may bahay dito. Ito pa isang pamayari at saka ito isa pa nagpapagawa na bagong gawa ay bagong tinatapos din. Pero ito po right of way na yan nila. Okay? Then tayo naman ay sunod tayo sa muhon kasi nung din-layout po namin to, kagandahan dito sa bahay po na ito, buhay pa yung mga muhon or bagong sukat. Kaya hindi ka talaga tayo maliligaw. Kaya maganda yung ganong project. At least meron kami binabatihan. Hindi kami lalampas sa ibang sa kabila o hindi kayo makakain dito sa kabila. Kaya yun ang kagandahan sa pagle-layout namin nung in-start na namin to. Kaya mabilis namin siyang natapos yung layout. At saka kagandahan pa rin ito, patag na, malinis na yung lupa. May bagamat may mga puno, mga puno ng buli at saka yung puno na yun. Pero sa layout po, mas maganda yung gano'n. Halos wala nang ibabakpil or wala nang huhukayin pa, wala nang ibabako pa or mga bato na gano'n. Kaya napaka-alwan din nung nangyari dito sa project po natin. Then, ayan po, nag-angat tayo mula sa natural ground ng ating itong right of way nga. Umangat po kami nasa at least 50 cm. Yan. Nasa 50 cm iniangat namin sa mismo natural ground. Ang hukay po natin ng mga poste or column is 130 cm or 1.3 ang pinakalalim sa lupa or sa natural ground itong ating project na ito. Ayan, dito makikita nyo, yan, naka-tie beam tayo dito. Ayan, para secured yung ating ilalim na merong tibay, hindi lang po siya basta nakaposte lang. Sure tayo dyan. Ayan, nakalock po ng tie beam yan paikot, buong gilid hanggang doon po yan, nakalock na tie beam. Papakita ko po doon sa area na yun mamaya para makita ninyo kung gaano katibay din tong bahay na to at para sure tayo na walang maging problema pagdating ng panahon. Ayan, ito yung sinasabi ko po main door natin. Ayan, ito na yung pinaka main door, kaya po nandito kasi dito ang kabig ng pinto para sa pagdo sa poste. Dahil ito pa isang sinasabi kanina, kaya kagandahan dito muhon sa muhon, hindi po kami pwedeng lumampas dito sa kabila kasi iba na may-ari nito. Ang lote po ni owner hanggang dito lang talaga. Kaya yung poste namin, pipina lang din talaga sa pinakagilid. Ayan. Right. Then dito pagpasok. Boom. Ayan. Ito na yung update sa loob. Sa loob po nito, ang pinaka-design, living area, hagdan, dining area. Then, ito po is may kitchen area. Isang diretso na dyan. Yan, isang diretso. Yan. Pakita ko sa inyo. Isa-isahin natin. Dito muna sa ground floor natin, nakaabang na rin yung mga para sa electrical. Tulad ng mga outlet,
sa breaker, pipe ng breaker papunta sa entrada. Tapos dito sa kabila, ito na yung tubo para sa second floor. Yung sanitary na manggagaling sa second floor. Ito na. Ang kagandahan din po dito, binukod namin yung daloy ng floor drain at saka ng pinaka-bowl. Kaya good thing yun kasi hindi pwede lagi magkasama. Kasi pag nagka-problema nga lagi ko sinasabi, pag nagka-problema si pipe ng bowl, kailangan ba natin baklasin para si floor drain ay possible mangangamoy agad yan. Kaya mas maganda separate lagi yung dalawa. Para kahit hindi na tayo maglagay ng mga pitrap kasi separate naman sila. Hindi na ganun siya mangangamoy. Ayan. Solo lang po si floor drain. Ang kasama po ni floor drain dito ay si floor drain mismo ng mga CR din dito sa baba. Si bowl, ang kasama rin niya dito ay si bowl sa baba. Yung pinaka 4 natin tubo. Okay? Ayan po. Yan na yung update. Then next po natin dito, magbibigyan na tayo. Yan, lalagyan na natin ng pinakabigayan. Nagdatingan na nga yung ating bakal para dun sa paglalagay ng ating biga. Ang taas po ng ating pinaka-slab sa second floor is 3 meters buhat sa ground floor. Kaya po ito, yan, buhat dyan. Nasa 2.8 lang po yan. Tapos pinakabiga natin ay yun na yung pinakatataas na natin dyan. Para sa finish ng biga. Then this po yung ating pinaka-flooring. Kaya yan, hanggang dito na po yan. Okay? Yan po yung ating halagyan. Ang gamit natin paggamit natin bakal dito, 16mm as usual para sa ating biga para sa second floor. Okay? And then dito, sagdan nga po ito. Naka-prepare na rin tayo ng mga bakal para pag nag-bend sila ay may kakapitan agad na matibay dito. Kapit po yan sa mismong tie beam natin sa gitnaan. Kaya sure ball kami dyan na hindi magkakaproblema si hagdan. Yan. Ito mga to, pang hagdan po yan. Then yan, pag ganaan, landing. Tapos, diretso papunta na second floor. Okay? Then dito, ito nga po sinasabi kong dining area. Then next po dito, mayroon po tayong guest room. Yan, ito, guest room po ito. Pag may mga bisita, si client, meron po tulugan. O kaya para sa kanilang mga magulang, para hindi na umakyat sa baba, merong naka-prepare na or nakahanda na room para sa baba. Yan. Okay? Then dito sa kabila, ito yung sinasabi ko po, bar counter ito. Yan, tapos kitchen area. Isang diretso lang po itong kitchen area nila, sir. Hanggang dyan lang yan. Tapos ito na yung pinaka-bar counter. Yan, ang lawak na itong area na to. Napakalawak para sa living area at saka sa dining area lang. Yan, ganyan kalawak na. Kasi ang kitchen area natin separate, nandito siya sa dulo. Okay? Then ang kagandahan din po dito sa aming project, ang ginagamit po natin lagi is PPR pipe. Okay. Para sureball tayo na pamatagalan at saka walang leak. Yan ang kagandahan po sa PPR. Kaya yun ang kadalasan na namin ginagamit para sa project. Right? Then dito sa area po na ito ang kabila, ito na yung common CR ng ground floor. Yan. Ito yung sinasabi ko na nakaseparate din po yung floor drain at saka yung pinaka sa bowl na tubo. Yung D4 na yan. Yan. Sa partition naman, gumamit din po kami dito ng hollow blocks. 5 po sa gilid. Yan, di kabilang gilid. Parehong 5 sila. Yan sa partition natin, 4 lang. Yan. Okay. Dito sa kabila, magkakameron po ng door dito para sa exit ng dirty kitchen. Dito po ang dirty kitchen ni client. Yan. May lababo po ulit dito. Tapos CR ulit para dalawang CR po dito sa baba. Yan. Tapos ito laundry area. Kaya po may abang na tubo dyan para sa hose ng washing. Yung laundry area po dito. Sa kabila pong ito, yan. May pintuan po dito. Fire exit or additional exit door. Ito pong gilid. Ito po yung sinasabi kong setback pa natin dito sa kabila. Yan, ganyan kalawak pa po yan. Halos 2 meters pa po yan, buhat sa wall to wall. Wall doon sa tinuturo ko yan at saka po dito sa wall na to, halos 2 meters pa. Kaya napakalawak pa po nung area ni client dito para sa likod na ito. Ayan. Okay. Yan po.
ang ating update dito sa project. Imagine niyo, nag-start po kami dito ay parang March 3 I think, or first week ng March sabihin na natin. Kaya ngayon po is magtatapos pala ng March. Yan na po yung update namin. Possible this April makapag-slab na kami or makapag-prepare na para sa second floor. Ito po kasi ay under ng Pag-ibig Financing, kaya may hinahabol kami na equity or kailangan na target ni Pag-ibig na makita or maumpisahan muna para makapag ma-process na mabilis yung application ni client. Kaya yan, ni-rush namin, naglagay kami agad ng full blast sa tao. Kaya ganito ang naging sitwasyon dito. Alright, yan po yung update natin. Pero itong sinasabi kong rush na to, hindi naman ito rush na basta-basta lang. Yung rush po na sinasabi ko dito is nandun pa rin yung tibay ng bahay at saka yung malasakit ng mga workers na gumagawa dito. Ayan, yan na po yung update natin ngayong araw na to. Okay, yan, dito tayo sa gilid. Yan, dito tayo sa gilid guys. Ano, ko. Yan, ganyan pa kalawak siya. Ito yung sinasabi ko, may puno dito, may puno pa yan dito before. Kaya nagtanggal pa kami dyan. Kaya yun lang din na nakapagpatagal, pero hindi naman siya ganun ka ano. Buti na lang meron kami mga gamit para doon. Kaya nag-trim muna kami itong puno to. Hayaan muna namin. Pero yung bully talaga kailangan matanggal kasi nandun yung isang poste po na yun. Kaya tinanggal namin. Alright, yun lang guys. Yun lang partners sa pinaka-update natin dito sa project. Aray ko. Sabi ko nga, thank you po lagi sa lahat ng suporta. At patuloy lang na panoodin nyo tong vlog na to hanggang sa matapos tong project. At makita nyo kung ano yung pinaka magiging final itsura nitong bahay na to. Kaya yun lang. Maraming salamat po. See you.